Strong Basti 08 po. Bumabati po sa inyong lahat na ng mapagpalang Semana Santa. Dahil po Semana Santa, maganda po na paksain ay ang tungkol sa santo. Dito po sa aming barangay Alupay, bayan ng Sampaloc, lalawigan ng Quezon, ang patron po dito sa amin sa nayon ay si San Isidro Labrador. Ang patron ng mga magbubukid. Si San Isidro Labrador. At ngayon pong darating na Mayo, ika-15 ay ipagdiriwang ang kanyang kapiyastahan. Lalo na po riyan sa kanugnog na bayan namin, sa bayan ng Lukban, yung pong tinatawag na Pahiyas. Dinadayo po yan ng mga lokal at dayuhang turista, ang Pahiyas. Parangal sa patron na si San Isidro Labrador. Ang may-ari po ng patron na San Isidro Labrador dito sa amin sa nayon ay ang pamilya Pastrana. Yan pong si Felicidad Pastrana. At dahil nga po may malawak silang mga sinasaka rito, ang isa po sa kanyang katiwala ay ang aking lola sa mother side. Yan. Ang aking lola Shepa. Dito po ang tawag sa lola, Inana. Inanang Shepa. At ang kanya po namang kabiyak ay ang aking amamang Tomas. Yan. At ang aking pong inanang Shepa, ang siyang masasabi nating una na nag-alaga sa patron na si San Isidro Labrador. Si San Isidro Labrador po, nung siya ay nasa lupa pa, ay nagmilagro na. Si San Isidro Labrador po ay pagdating sa mga gawaing bukid ay masipag. Kaya yung kanyang mga kasamahan ay nagkaroon marahil lang inggit at sinabihan na hindi naman pong si Isidro tanghali na kung dumating. Bakit sasabihin pong masipag iyang si Isidro? Subukan po ninyo amo minsan. At yan pong si Isidro ay makikita ninyo tanghali na kung dumating. Wala pong kaagahan yan. Paano naman po si San Isidro Labrador ay makakaaga kaagad, medyo nalilate. Kasi ugali na po niya na bago magtungo sa bukid ay dadaan sa kapilya nila at mag-uusal ng mga dalangin. Kaya po medyo nalilate si San Isidro Labrador. At minsan nga po ay dumating ang amo. Sinubukan nga kung totoo. Maaga siya. Aba ay nakita niya na yung bahagi ng lupa na sinasaka ni patron San Isidro Labrador ay may nag-aararo na. Samantalang wala pa si patron San Isidro Labrador at nasa kapilya pa. Yan po ang unang himala ni San Isidro Labrador.
Hindi po natin malaman kung sino yung pumalit sa kanya habang si San Isidro Labrador ay nasa kapilya pa. Yan po ang kanyang unang himala. Dito po naman ang patron na si San Isidro Labrador. Palibasa nga po ang aking lola ang nag-aalaga, ay may 3 po siyang anak. Ang aking nanay, panganay, si Iluminada, at yung isa nilang kapatid na si Florencio, na kung tawagin ay si Hito, at si Leonarda, kung tawagin ay si Loding. Noon po ay hindi pa uso yung mga meriendahin na hamburger, spaghetti, yung tokneneng, yung kung ano-ano, yung pong mga meriendahin sa ngayon. Wala pa po noon. Karaniwan na po ang merienda sa bukid ay yung nilagang saging, piniritong saging, nilagang kamuti, at yan pong minukmok o nilupak. Yan, yung minukmok na saging o kaya ay kamuti. Siyempre po, nagmeriendahan na. Maya-maya po ay sumakit ang tiyan ng aking tiyuhin na si Florencio, na kung tawagin ay si Hito. At sa pag-aakala po ng aking lola, o inanang sipa, na naimpatsyo, di hanap siya noon, yung mga pangunahing gamot noon, yung acetate de manzanilla. At sa paghahanap po niya ng gamot, ay napansin niya na ang patron na si San Isidro Labrador ay may kulapol sa bibig ng nilupak o minukmok na saging o kaya ay kamuti. Ay di nilinisan ng aking lola, ng inanang Shepa, inihingi ng tawad. Pasensya na po kayo, bata pa po yan, di po niya alam ko ang kanyang ginagawa. Akala po, dahil nga po ang inyong hugis, parang tao kayo eh. Yun, pinakain kayo. At pagkatapos na maingi ng dispensa, biglang nawala ang sakit ng tiyan, ang sakit ng tiyan ng aking tiyuhin na si Florencio o si Hito. Iyan po ang masasabi kong himala ng aming patron na si San Isidro Labrador. At na magkaroon po ng malaking pagbaha, yung aming pong kapilya ay inabot ng tubig. Ngunit siya hindi maliwanag, may paliwanag na kadahilanan, ay bakit hindi naabot ng tubig ang aming patron na si San Isidro Labrador. At may mga sabi-sabi pa rin po, minsan daw, mapapansin na basa-basa yung kanyang paa, na parabang nanggaling sa kabukiran o sa bukid. Iyon ang mga sinasabi ng mga taga-nayon. Yan po ang tungkol kay San Isidro Labrador na patron dito sa amin sa Barangay Alupay. At kung kayo po ay makakarating sa aming kapilya, malasin mo po, titigan mo po siya, ang kanyang mga mata, mag-usap kayo. Napakaganda po ng kanyang mga mata. Akala mo po'y buhay na buhay. Napakaganda po ng pagkakalikha sa aming patron na si San Isidro Labrador. Dumako po naman tayo sa isa pang barangay. Yan, Barangay Alupay. Mula rito, dyan Banot, then Bilokaw. Ang patron din po doon ay si San Isidro Labrador din.
Noon pong panahon ng Hapon, ang nasabing bahay ng nayon ay ginawang kumanpos ng mga Hapones. At isa pong pagkakataon na magluluto ng sinaing o kaya ay ulam. Ang pagkaalam ko doon sa narinig kong kwento, sinaing ay walang maigatong. Yung mga Hapon ay nakita yung mga santo na gawa sa kahoy ay iginatong. Subalit sa hindi malamang kapaliwanagan ay hindi nasunog ang nasabing mga santo. Usok lang daw ng usok at hindi tuloy naluto sa kawa ang nasabing sinaing. Isa rin po yan sa hiwaga ng mga santo. Kahit sabihin na yari lamang sa kahoy, ay may mga himala na hindi natin maipaliwanag. Nagsasaing ang mga Hapon, walang maigatong, ang iginatong yung mga santo, ay hindi nasunog. Usok lang daw ng usok. Yan daw po ay naganap sa barangay Bilukaw ng panahon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Tumako po naman tayo sa Santo Niño ng Tondo. Yan. May Santo Niño po yan, pinagdiriwang po yan pag mga January. Ay yung pong pinagbihisan noong santo na Santo Niño. May taga rito po sa bayan ng Sampaloc. Sinabi po doon sa pari na nangangasiwa, pwede po ba na ako na ang maglaban niyan? Dadalhin ko po iyan sa aming bayan, sa Sampaloc. At dahil po doon ay sabi may nalulunod, nagbubuwis, kumukuha ang ilog maapon, ay doon ko po yan lalaban. At ang gusto pa po naman kunin ng ilog maapon ay yung po bang hindi taga rito sa amin, yung po bang mga bisita. Yung po ang mga kinukuha ng ilog maapon. Yan pong ilog maapon ay mula sa hangga. Yung hanggahan ng Lukban at Sampaloc ay 33 kilometers hanggang sa makarating sa estuaryo ang pagtatagpo ng tubig tabang at tubig alat diyan po sa Mauban. Sinabi po na ang maapon ay tinawag na maapon dahil daw po at hanggang sa ngayon po ay napakarami ng hipon sa ilog maapon. Mahipon, saling dila hanggang sa tawagin ng maapon. Ang maapon ay nagmula sa salitang mahipon. Dahil mahipon po sa ilog ng maapon. Ay nilaban nga yung damit ng Santo Niño ng Tondo. At mula po noon ay hindi na kumukuha o may nalulunod sa ilog maapon. Aywan ko lang po kung hanggang ngayon ay nangyayari pa. Ang pagkaalam ko po, matagal na hindi kumuha o humingi ng buwis ang ilog maapon. Kaya ngayon po tag-init, ingat po tayo sa paliligo. Sa ilog maapon. Ingat po tayo. Iyan po ang isa pang hiwaga o himala ng patron ng Santo Niño ng Tondo. At sa Pandacan po, ang patron din po diyan ay ang Santo Niño.
kung kailan lamang po ay nagkaroon ng sunog diyan at kasamang nasunog ang patrong Santo Niño ng Pandakan. At yung mga debris ng hakwatin ay may natirang bahagi ng patrong Santo Niño ng Pandakan. At nang gawing muli ang patrong Santo Niño ay isinama yung natirang bahagi nang siya ay masunog. Kaya totally, hindi pa rin po nawala ang patron ng Pandakan na Santo Niño. At ng mga unang panahon daw po, ay nakikita ang patron ng Pandakan, ang Santo Niño, na tumatawid patungo sa simbahan. Yan. Ewan kung saan nanggaling ang patron ng Santo Niño ng Pandakan. Yan pong patron ng Santo Niño ay nakuha nung unang-unang panahon sa isang halamanan diyan sa Pandakan. Yan po. Yan. Ang patron ng Santo Niño. At ang patron po naman ng bayan ng Sampaloc ay San Vicente Ferrer. At ang original daw po niyan ay hindi yung kalakihan ng mga santo ngayon. Ang patron po ng San Vicente Ferrer, wala pa raw simbahan dito ang bayan ng Sampaloc, ay meron ng patrong San Vicente na inaalagaan. At yan ay pag-aari ng Bonner Dayo, ang pamilya Bonner Dayo. Iyan po ang unang imahin ng patron ng San Vicente Ferrer dito sa Sampaloc. Nariyan pa po yan sa tahanan ng pamilya Bonner Dayo. Malapit lang po yan sa ating simbahan. Marahil kaya ang ating patron ay San Vicente Ferrer. Sa palagay ko lang, baka nga yun ang naging dahilan. Yan po. At ang isa pa rin pong himala ng mga santo ay ang Black Nazarene o yung itim na Nazareno ng Quiapo. May dalawa po yung bersyon na kung bakit itim. Ang itim na Nazareno ng Quiapo. Mayroon daw mayroong magkasintahan sa Mexico. Magpinsan ito, first cousin, ay gustong magpakasal. Ay nalaman ng pari na first cousin sila, kaya ayaw silang ikasal. Ay nagalit yung magkasintahan. Ang ugali ng pari na Meksikano, bago magmisa, hahalik sa paanan ng Santo na Nazareno. Yan. At lalagyan ng napakabagsik na lason. Ang sinasabi, ang original na kulay ng Black Nazarene, yung karaniwang kulay na kayumanggi. At sa pagtataka ng magkasintahan ay hindi mahilo o malason man lang ang nasabing pari. Kada umaga nilalagyan nila, pero walang nangyayari sa pari. At ang napansin nila, umiitim, nagkukulay itim ang Black Nazarene. Yan daw ang dahilan kung bakit itim ang Nazareno. Yan po ang sinasabi na dahilan. At ang isa pa rin dahilan, mula sa Acapulco, Mexico, balik ng Pilipinas,
Mexico to Pilipinas, ang itim na Nazareno ay nasa barko, sa sakyang pandagat. At nagkaroon ng sunog daw po yung barko. At yan ang dahilan kung bakit naging itim ang Black Nazarene. Hindi nga nasunog, subalit nagkulay itim. Yan po ang ikalawang bersyon ng kung bakit itim ang Nazareno. Nasa inyo na pong pagpapasya kung alin sa dalawa ang may matibay na kadahilanan. Marami po tayong mga santo. Yan. May kanya-kanyang mga himala na ginagawa. Ang karaniwan daw po na santo na ginagawa na kahoy ay ang yun daw pong akasya. Dahil yung pong lasgas na yan ay hindi gumigisak. Yan daw po kahoy na akasya ang magandang gawin na santo. At dahil nga po mahal na araw, ikatlo ng hapon sa pamilya Villabrosa ay susunduin na ang ating mahal na Panginoon at maya-maya po ay ipoprosisyon na. At ayon sa aking pinsan na si Dante Calle na anak ni Florencio, na kapatid ng aking ina, ay minsan ay nakatira siya doon sa bahay ng ating Jesus. Ay minsan napapainom siya, ay hindi niya naiilawan ang kandila, yung ating puong Jesus. At kapag hindi raw naiilawan, ay napapansin nila na parang may naglalakad sa itaas, samantalang wala namang nakatira. Yan po ang mga ilang banggit sa mga himala milagroso ng ating mga patron. Salamat po sa araw nito. Pagpapala po sa inyong lahat ngayong Semana Santa.